Alright, live na pala tayo. Magandang umaga. Oo, nawawala ka sa nawala ka sa screen eh. Ayaw pumasok yung ayaw pumasok yung intro natin. Ayaw, ganun. kahapon naman pumasok. Ngayon hindi ko alam bakit ganito. Ayaw na naman pumasok. Hindi, kasi Talagang siguro, mahirap pare pag wala talaga tayong yung bang technician. production, Ah, yung assistant. Kaya ganon. ah, Okay, gano'n na lang, hindi nakapasok yung ating intro, ating video. hindi. Oo. Kaya kailangan tayo Magandang mag-intro. umaga. Oo, gano'n na lang talaga. Magandang umaga sa inyong lahat, mga katropa at kababayan. Mula sa M7 Pilipinas at KBFM Net Radio, narito na ang ating balitaan at kumustahan. Archie Jimenez at Freddy Velez. Kulog at kidlat ang boses ng sambayanan, takapaghatid ng kapakipakinabang na balita para sa bayan at mamamayan. Kulog at kidlat live on Facebook, worldwide, powered by StreamYard. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning sa aming mga taga-subaybay dyan sa Malaysia, Japan, Saudi Arabia, Switzerland, Tampere, Finland. Oy, good morning. Haiva, women sa inyong lahat dyan. At sa lahat-lahat ng taga-subaybay namin sa mandako ng daigdig. Freddy Velez, kidlat ng Bulacan. Okay, ang aking katropang gulog. Bati na! Hello. Hello. Andyan na Yes, kayo? yes. Andyan daw Maganda sila, umaga po. andyan. Bumabati po kami kasi yung palang intro namin siguro naglakwat siya. Kaya live na naman tayo mga kaibigan, mga kababayan. Marami na naman tayong dapat malaman ukol sa mga napakainit na issue dito ngayon sa ating bansa. Marami pa tayong pag-uusapan sa umagang ito. Maaari po kayong makisali sa amin sa pamamagitan po ng pagpapadala ng inyong mga komento sa amin pong comment box. At pwede din po kayong makihalubilo sa amin ng live. Oo, kunin nyo lang yung aming link sa amin pong aming mga account, sa mga ipinopost namin, nandun po yung link ng amin pong palatuntunan. Kaya sana magsama-sama po tayo sa loob ng isang oras ng ating pagbalitaan, paghatid ng mga makatotohanan, makabuluhan at kapakipakinabang ng mga impormasyon. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Senyor Latigo Archie Jimenez, ang kulog ng Bulacan. Siyempre kasama pa rin po ang ating walang kamatayan tandem na si Alakdan Freddy Velez, ang kidlat ng Bulacan. Magandang umaga po sa inyong lahat mula Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa buong mundo na inaabot po ng aming palatuntunan. Magandang umaga. Good morning, Parang Freddy. Good morning, katropang gulog. Okay, magandang balita po. Isa pang malaking rollback sa presyo ng gasolina. Itinakda sa araw na ito ng Martes, Abril 21. Ano na naman kaya ang masasabi dito ng ating mga katropang operators at drivers? Malaking rollback sa presyo ng petrolyo ang tatamasain ng mga motorista ngayong araw ng Martes, kung saan ang presyo ng diesel ay nakatakdang bumaba na kanina 24 kada litro, 24 pesos. Isang advisory na sinabi ng Shell Philippines Corporation na ibababa nito ang presyo ng kada litro ng diesel ng 24 pesos. At ang gasolina naman ay 3.41. Mababawasan din ng 2 piso kada litro ang presyo ng kerosene. Magiging epektibo ang pagbabago sa presyo. Kaninang umaga nagsimula na
alas 6 ng umaga. Nauna nang ipinahawatig ito ng Department of Energy noong nakaraang linggo na maaaring mangyari ang panibagong round ng pump price rollback sa linggong ito. Yan! Okay, ano kaya ang masasabi naman ng ating mga organisasyon nito naman? Matutuwa kaya sila? Anong palagay mo, pare Goy? Hindi. Hindi na naman. Pinagpipilitan na naman na dapat ibalik sa 50. Sus Mario Joseph naman, paano naman may babalik yun? Ano yun, magic? Di ba nagkikilos protesta na naman ng mga Hinduropot eh. Oh, yung nga. Tapos sumisigaw pa yung piston na kailangan may dagdag na 10 piso sa pamasahe. Tayo. Kita mo kung gaano kalusaw ang mga utak ng mga taong to. Di ba? Oo. Hindi ba nila naiisip talaga o wala talaga silang pag-iisip? Di ba? Ang ating administrasyon ngayon, ating gobyerno, ay talagang gumagawa ng pamamaraan kung paano mabibigyan ng solusyon ng mga problemang yan. Napakabigat po ng problemang yan. Ha? Para sa isang nangungulo ng ating bansa na may malasakit talaga sa mga mamamayan, napakabigat po niyan. Isipin po niyo, sinong Pangulo ang umiisip ng mga pamamaraan pag dumadating ang mga ganyang krisis na hindi niya pinagkakakitaan, kundi ang lahat ay ginagawa niya para sa pabor, kapaboran ng mga mamamayan. Sino? Sige na, magsalita nga kayo. Sino sa mga naging Pangulo? Wala akong natatandaan, pumuti na lahat ng buhok ko. Buti na nga lang, hindi nakakalbo. Di ba? Wala akong natatandaan na mayroong Pangulo na nag-isip ng ganyan katinding pag-iisip ng paghanap ng solusyon sa mga problema ng ating bansa para sa kapakanan ng mga mamamayan. Lalo na itong mga taraktadong mga grupo ng mga transportasyon na ito. Isipin po ninyo, sinabi na ng Pangulo, kaya nga hindi niya pinayagan noon na magtaas ng pamasahe ng halagang piso na tinututulan din ng mga duropot na ito. Di ba? Tinututulan nila yung piso lang. Piso lang. Piso lang. Sa inyo, piso lang. Pero sa mga riding, yung mga namamasahe, yung mga taong sumasakay sa inyo, hindi nyo na naisip kung gaano kabigat ang dagdag piso na pamasahe. Samantalang nagtaasan na nga ang lahat. Di ba? Nasaan ang mga pag-iisip niyo? Nasaan ang mga puso ninyo? Walang puso, walang utang na loob nga. Dapat nga ngayon sila makisama sa mga pasahero dahil kung walang pasahero, paano sila kikita? Di ba? Kaya dapat ngayon, pagkakataon nila na, pakikisamahan naman nila ang mga pasahero. Ngayon sila magpakita ng tinatawag natin ng kasabihan bayanihan. Nasaan? Wala sila noon. Wala. Isipin mo, wala naman tigil sa kahanap ng solusyon ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Personal niya, sinuri niya kahapon ang implementasyon ng Service Contracting Program ng Department of Tourism sa Araneta Center kahapon sa bus terminal sa Cubao, Quezon City. Yun, di ba? Sinabi ng Pangulo na sinusuportahan ng gobyerno ang mga drivers at operators at tutugunan ng mga alalahanin ng mga pasahero. Unang-una, para sa ating mga operator at driver, sabi niya, dahil sobrang taas ang presyo ng diesel, ay hindi na sila kumikita. Kapag hindi na sila kumikita, hindi na sila lalabas. Wala na kayong masasakyan. Kaya una, sinusuportahan ng gobyerno ang mga driver at operator. Yan, di ba? Ganun. Di ba pare, nung mga nakakaraan nating pagkasa yung papawid,
Yan ang Oo. lagi kong binibigyan ng kapamigatan. Yung ginagawang suporta na ibinibigay ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan dito sa mga transport groups na mga walang kabusugan, walang kasiyahan. Di ba? Oo. Tama. Oo. Talagang liliit ang kita nyo. Talagang liliit. Bakit ang hindi? Oo, totoo yan. Oo. Dahil nga sa biglang taas ng presyo ng ating mga produkto ng langis. Di ba? Pero Oo. hindi kasalanan ng ating pamahalaan, ng gobyerno kung bakit nagtaasan yan. Alam niyo naman ang dahilan, di ba? Ganun lang po yun, mga kaibigan, mga kababayan. No? Sana magkaroon ng konti man lang pag-iisip itong ating mga leader kuno ng transport groups. Kung ikaw kung kayo may mga pag-iisip pa, sana naman maisip ninyo na yung malasakit ng gobyerno, unang-una kayo sa lahat ang prioridad ng gobyerno dahil alam ng ating pamahalaan kung gaano kahalaga ang papel na inyong ginagampanan para sa ating ekonomiya. Yes. Ang hirap kasi sa kanila, sila kasi itong nangihingi lang eh. Hindi nila alam na napakahirap na sila kaya ang, kung magpalit kaya sila ng pwesto. Ano kaya? Hindi pwede. Kaya nila? Hindi pwede. Kakayanin kaya nila? Eh, ang utak nila, ang pag-iisip nila ay kakarampot. Paano kaya yun? Napakadaling sabihin, pero napakahirap talagang gawin. Sa Alam totoo nila lang. yun eh. Oo. Alam nila yun, pare. Kasamang kidlat, alam nila yun. Oo. Na hindi nila kakayanin. Alam mo kung bakit patuloy nilang ini-insist yung kanilang gusto. Oo. Kasi bayad ang utak nila eh. Ayun, yun ang mahirap, yun. Pagbayad ang utak mo, talagang gagawin mo kahit mali, kahit hindi totoo, kahit hindi dapat, ipagsisigawan mo talaga. Ganun, pagbayad. Ipagpipilitan mo talaga yun. Kasi, kapag tanggap nila ng bayad, nako, Excuse me po. kapag tanggap nila ng bayad, kaalinsabay niyan kasi ang seguridad ng kanilang pamilya. Oo. Di ba? Kapag hindi mo ginawa yan, tumanggap ka ng bayad, ano magiging kapalit? Di ba? Sana naman, hindi naman ganon. Sana naman. Pero mahirap kasi paniwalaan na walang bayaran, di ba? Mahirap eh, mahirap. Mahirap. Saka bukod doon, paano nilang ipipilitan? Bakit sila magpipilit pa rin samantalang nakikita nila ang pagsusumikap ng pamahalaan para matugunan ang kanilang mga problema o suliranin? Di ba? Kung sarili nilang pag-iisip yan, naiisip nila, nako, ganito ang ginagawang pagmamahal ng ating administrasyon, ng ating pamahalaan sa ating mga transport groups. Talagang hinahanap nila ang solusyon para mabigyan ng solusyon ng ating mga problema. Kung sarili nilang pag-iisip yan, Dahil tayo. Di ba? Isipin mo lang yung pare ko, yung pinamimigay na 5,000 piso bawat driver. Sa dami na yan, magkano yan? Yes! Di ba? Kaya nga, di ba, bukod doon sa 5,000 na suporta sa kanila para may magasto sila, magamit sila sa kanilang pamamasada, may subsidiya pa. Diba? May subsidy pa para may mga discount sila sa mga gas stations. Di ba? Ano pa hinahanap nyo? Di ba? Grabe, wala talagang utang na loob. Hindi lang naman, alam mo, bago nga dumating yung mga
ayuda ng national, inayudahan na sila ng mga local government units, diba? Di ba? Ibig sabihin, ganon kayo ka-importante, ganon kayo kahalaga. Ha? Para kayo ay dapat na suportahan at ibigay sa inyo ang nararapat. Pero ang hinihiling ninyo, wala sa bokabularyo ng katotohanan ang mga kahilingan ninyo. Di ba? Yan, totoo yan. Oo. Kung may mga utak itong mga taong ito, mararamdaman nila, maaaring i-appreciate nila ang ginagawang sakripisyo ng ating pamahalaan. Isipin mo, yun lang pagtapyas sa excise tax. Napakalaking bagay yun. Bakit? Malaking kakulangan yun para sa mga malalaking proyekto ng ating gobyerno. Yung mga ginagawa ngayong proyekto ng ating gobyerno, kakapusin ngayon yan. Dahil nga dito sa pagtapyas ng excise tax. Di ba? Diyan nang gagaling po kasi yung mga pondo na ginagamit sa mga malalaking proyekto ng ating gobyerno na gusto din ninyo makita at maranasan magamit yung mga proyekto ng gobyerno. Yun po yun. Kung kayo ay talagang totoong Pilipino, no? Kasi ang utak ngayon marami ngayon kasi utak banyaga ang mga laman ng mga utak Correct. Nawala na yung utak ng totoong mga dugong Pilipino. ng mga Pilipino. Marami na po ang wala niyan. At ang naging utak ngayon ng ating mga kababayan na naliligaw ng landas, subversibo. Yung laban sa gobyerno. Kumbaga, rebelde. Di ba? Samantalang wala naman kayong dapat na ipagrebelde. Meron ba? Sa nakikita ninyo nga ginagawa ngayon ng ating gobyerno, ng ating Pangulo, nakita niyo naman ang itsura ng ating Pangulo ngayon. Hindi na nga nakuha magkulay ng buhok nakikita na yung sa hati ng buhok niya yung puti diba? At ang mukha niya ngayon hindi na katulad nun na talagang namimintog ang mukha niya ngayon. Medyo hapis talaga. Kaya naman pinamamalita naman ng mga tarantadong dapat may sakit. Dapat talaga pare, yung mga mapapatunayan nagpapakalat ng mga maling impormasyon, dapat doon medyo bigatan. Bigatan ang parusa. Kasi namimihasa sila Maraming ganyan. Tama pare na meron tayong freedom of speech, di ba? Meron tayo na may kalayaan tayong magpahayag. Pero dapat yun namang makatotohanan. Yung makabuluhan at kapaki-pakinabang ng mga impormasyon. Yes. Sa mga tao. Hindi katulad niyan, katulad po niyan, ipamamalita mo na may malalang sakit ang Pangulo. Ano yan? Threat po yan para po sa ating bansa. Totoo naman yun. Kapag titignan mo kasi talaga yung itsura ng Pangulo, talagang masasabi mong may sakit. Kaya nga naman po nagkaganyan yan mga kaibigan dahil nga sa sobrang pagmamahal niya sa taong bayan. Sobrang pagmamahal niya sa inyong mga operators and drivers association. Hindi ba kayo naawa? Hindi na kayo nahiya? Okay, Marigoy, ituloy natin tong service contracting program para maintindihan ng ating tagapakinig.
Yun. Ano ba Ayon yung kasi kay service contracting? ayon kasi kay Pangulong Marcos, ang service contracting program ay hindi lamang sumusuporta sa mga operator at driver ng pampublikong sasakyan, kundi nakakatulong din sa mga pasahero sa pamamagitan ng mga diskwento sa pamasahe. Ang SCP ay isang inisyatiba ng pamahalaan kung saan binabayaran ng DOTR at LTFRB ang mga operator at driver batay sa bawat kilometrong biyahe kahit hindi puno ang pasahero. Tingnan mo yan. Bahagi ito ng Public Utility Vehicle PUV Modernization Program na layuning pahusayin ang kaligtasan, efficiency at pagiging maasahan ng pampublikong transportasyon. Tiyakin ang tuloy-tuloy na kita ng mga driver at magbigay ng 20% na diskwento sa pamasahe sa mga commuter habang sinusuportahan ang sektor sa gitna ng mga hamon ng ekonomiya. Sakop ng programa ang 823 na ruta sa buong bansa, kabilang mga feeder roads sa Metro Manila, Cavite, Laguna at Rizal. Gayon din ang EDSA Carousel, Metro Davao at Cagayan de Oro. Di ba? Ganon. Yung mga inuupahan nilang mga pampublikong sasakyan. Di kikita ang mga operator sa mga driver, may diskwento pa ang mga pasahero. Tamo kaganda ng mga ginagawa nito. Tapos parang baliwala lang sa kanila, bulag at bingi talaga sila at walang kaluluwa dahil wala nang pandamdam Natitira sa kanila, abdo. Nako, so malosep talaga. Mapait ng panlasa ng mga hinandurupot na yan. Grabe. Alam mo pare, yung contracting service na inilunsad ng ating pamahalaan, talagang napakalaking bagay ito para sa mga malaking riding bagay, public, no? Ngayon, magmula ng manawagan ng ating pamahalaan at kumuha nga ng mga contracting service na yan, 50% pa lang daw ang nakikiayon. 50%. Malaking bagay na yun, 50%. Pero kung talagang ang mga taong ito, yung mga transport groups na yan, kung talagang may malasakit din sila sa mga riding public, makikiisa sila dyan sa programa na yan. Napakaganda ng programa na yan. Siyempre mo, upahan yung mga sasakyan nila, mga driver, kipuno, hindi eksakto ang bayad. Ngayon kasama nga Kidlat, meron kasing lumulutang na katanungan at may mga reaction. Sinasabi nila, hindi daw kasi maliwanag kung magkano ang kikitain. Naku po. Naku, Sumayosip, sinabi na yun Hindi maliwanag, sinabi ng alam ko. Maganda ang kita nila dyan. At saka po, ibig sabihin, wala ka talagang alam. Di ba? Kasi kung talagang interesado kayo at may malasakit kayo, no, gusto nyo makipagtulungan sa pamahalaan, alamin nyo in person. Oo, totoo yan. Ganun talaga, di ba? At pagka hindi ka kontento doon sa magiging usapan, abay, saka ka magreklamo. Di ba? Alam ko libo rin ang kikitain nila dyan Nabanggit na yan bago nakipag-usap sa kanila yan. Mario Joseph. Kasi mga Kidlat, isipin mo naman, out of 100, 50% na kaagad
ang nagparehistro. Di ibig sabihin, Oo. yung 50% ngayon, alam nila kung ano Alam magiging nila. bukas nila. Oo. Diba? Kung kikita sila o hindi. Oh, bakit sila magpaparehistro kung hindi naman pala kikita, kung tinatarantado lang sila ng Ang dami pamahalaan? ang natutuwa dyan. Sabi nila, kikita sila, walang kahirap-hirap. May Oo. pasayro sila wala. Kasi may oras ang biyahe. Oo. Oh, di Sipin ba? mo yan. Oh. Pagkatapos may madidinig ka pa na ang reaction hindi daw kasi nila alam. Ba't di mo Yoko. alamin? Di ba? Di mo alamin. Bakit kailangan magpa-interview ka pa, no? Para iparating sa mga tao na ang katangahan mo ay ganun. Di ba? Kasi mga walang utak lang yung mga ganun para magpa-interview ka, nasasabihin mo, hindi kasi namin alam kung magkano Hindi talaga alam. pagkain din. Bakit hindi kayo makipag-ugnayan doon? Alamin Kaya ninyo. tanungin na lang nila yung 50% na nagparehistro. Sigurado Sigurado alam nun. Di ba? May mga kasamahan kayo sigurado doon. Di ba? Ganun yun. Mga kaibigan, mga Nako. kababayan. Kaya yun ang sinasabi natin. Kahit anong gawin ng ating pamahalaan na maganda para po sa kapakanan ng ating mga mamamayan, para sa ating mga mamamayan ng bansang Pilipinas, hindi po nila ina-appreciate yun. Hindi nila kinikilala yun. Isipin po ninyo, mas mabuti pa yung mga taga-ibang bansa. Kinikilala at nire-respeto Yes, ang oo, ating totoo Pangulo. yun. Doon lang mga kamag-anakan ko sa tsaka kaibigan ko at kamag-anakan sa Los Angeles, California, talagang sumusubaybay sila, hangang-hanga sila kay Pangulong Marcos sa ginawa ni Pangulo. Ganun, sabi nga sa akin, apo, yung mga lola ko ron, sabi yung mga tita ko, pamangkin, pakisuportahan naman kahit sa himpapawid man lang, maibigay ninyo ang suporta. Napakaganda ng ginawa ng Pangulo ng Pilipinas. Sipin mo yun. Bukod doon na kasamang kidlat, hindi lamang ang mga mamamayan, ang mga Pilipino sa iba't ibang bansa ang humahanga sa ating Pangulo, kundi maging ang mga taga-ibang bansa at hindi lamang mamamayan ng ibang bansa, kundi mga leader pa. Di ba? Mga leader pa. Kaya naman, ang ating Pangulo, nung humingi siya ng tulong, talaga humingi siya ng tulong. Totoo yun. Dahil dito, para mabigyan nga niya ng solusyon ng problema natin sa langis. Di ba? Nagdalawang isip ba ang Russia na magpadala ng kanilang langis? Di ba nagpadala kaagad ang Russia? Di ba ang Singapore nagpadala kaagad ng langis dito sa atin? Ibang bansa nagpadala ng langis dito sa ating bansa. Bakit? Kasi malaki ang respeto nila at kinikilala nilang mabuting Pangulo at pinuno ang ating Pangulong BBM. Yes, totoo yan. Samantala, Ay, nako. itong ilan nating mga kapwa Pilipino na masyadong diehard, no? Masyadong diehard. Hindi nila nakikita yun, no? Yun ang nakalimutan. Alam ninyo, sabi nga, maganda sana yung tinatawag o sinasabing political will. Maganda yun. Diba? Meron ba sila noon? Pero yung sobrang pamumulitika, nakasisira ho yun. Yes, Okay, katrobang kulog, bago natin ituloy natin yan mamaya, bago tayo dumako pa sa dako pa ron ng ating talakayan, ihatid muna natin itong ating ilang patalastas
Mga katropa at kababayan, huwag nating kakalimutan ha, ang Tiara Filipino-Italian Cuisine na nasa ground level 1 ng Vista Mall, Malolos City, Bulacan. Ang tahanan ng mga masasarap na pagkain na inyong babalik-balikan. Tiara Filipino-Italian Cuisine, where great of food, crafted cocktails, and good music come together. Dine with us by day and vibe with us by night. From affordable plates to signature drinks. Tandaan, Tiara, 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 tara na! Okay, hello, Tampere, Finland. Na-amaze ba kayo sa soft opening ng ENG Asian Grocery noong April 18? Nagulat kayo, ano? Kasi naman nasa ENG Asian Grocery na ang mga authentic flavors from Asia and international cuisines. Asian noodles, rice and spices, authentic sauces and seasonings, frozen seafood, and specialty foods, Asian snacks and drinks na hindi ninyo makikita sa ibang regular supermarkets, fresh ingredients for your favorite dishes, whether you're Filipino, Asian, African, or Finnish. Everyone is welcome to discover new flavors and ingredients for amazing meals. And not only that, more products will be arriving. Filipino product, Korean product, Japan, China, and many, many more. Hoy, kita-kits tayo doon. Nagkita-kita tayo. Grand opening sa May 3, 2026. Open sila mula alas 9 hanggang alas 8 ng gabi. Tuwing Monday hanggang Friday ha, at alas 10 naman ng umaga hanggang alas 6 ng gabi pag Saturday, Sunday, and holidays. Okay, welcome po kayo ha, May 3, kita-kita kids po, grand opening. Ang mahalagang patalastas na yan mga katropa at kababayan ay hatid sa inyo ng FCB Pilipinas at DZAN Radio. Okay, ang oras natin sa buong kapuluan ganap na alas 10:32. Okay, tuloy-tuloy ang ating balitaan at talakayan. Okay, Barigoy, tuloy mo yung sinabi mo kanina. Oh. Saan ba tayo pupunta? Sa Finland ba o Switzerland? Finland, pare, Finland, sa Tampere. Finland. Oo. Oh, Finland, oo. Sa May 3. May 3, oo. Oo, papagawa ko muna yung walis ko. Ah. Yung sabi ko nga sa mga anak ko, oy, tulungan natin doon ang kuya nyo. Punta tayo ng Tampere, Finland sa May 3 para ano naman, kung gusto nyo, o di doon na kayo magtrabaho. Oh, maganda ang pasweldo doon. Yung palitan ng ng nila 70. Ng euro. Maganda. Tsaka totoo naman yung kasabihan, malaki ang kita mo, malaki din ang gastos. Pero sa Finland hindi. Napakaganda sa Finland. Alam mo pare kasi, ang ikinalalaki ng gastos sa ibang bansa, pagka hindi libre ang board and lodging. Pero pagka libre yun, yung laki ng kinikita mo na yun, may ipon mo. May ipon. Saka huwag kang gastos ng gastos. Magtipid. Tipid. Ganon. Natulad ni Iman. Ang kaibigan mo, si Iman. Bukod sa may restaurant na siya roon, bakit na may kasosyo siya roon, mga kamag-anak niya, nakapagpatayo pa siya ng mga apartments doon sa Baguio. Nakapagpatayo pa siya ng bahay. Ganon. Dahil talagang inisip niya, pag hindi na siya nag-abroad, paano na? Talaga. Di ba? Ganon dapat ang ginagawa. Maraming ganyan kasi pare na akala mo wala nang katapusan. Yung kinikita.
Como Mm. nga nasabing abroad, ano Oo. pagdating dito, akala mo ninong, no? Oo. Pag medyo dumating ng alas 5 ng hapon, ayan, Oo. andyan na, ang dami ng bisita. Umpisa Oo. na, Ganun talaga. daming na. Inuman dito, inuman doon. Yun naman doon. Pagka, Hindi, kumbaga sa ano ba, hindi sinuportahan ng pamilya nila dito. Di ba, oo, marami nag-abroad na pag-uwi nila, yung dala nilang pera, kulang pang pambayad sa utang ng kanilang mga pamilya. Ganun ang nangyari. May nakita akong ganyan eh. Tuwan-tuwa siya pagdating, salubong sa mga nanay, tatay, kapatid. oo, Pagdating kulang pa yung pera niyang dala, pambayad sa mga inutang. Isipin mo yun, oo, nagyabang. Ganon nangyayari kapag nagyabang ang pamilya mo sa Pilipinas na umaasa kang bibigyan at bibigyan ka lagi nung nasa ibang mm, bansa. Wala. Ganon. Ubos oo, ang biyaya. Kawawa yung talaga. nagpakahirap sa ibang bansa. Talaga. Ganon. Yun ang hindi nila naintindihan. Kasi hindi Katulad nila ko. Katulad ko pare ko, sabi nila, bakit ka naghihirap? Bakit nagtatrabaho ka pa, nagtitiyaga ka? Dami mong mm, anak. Bakit? Hindi naman ako nanghihingi. At saka, sabi ko sa kanila, ayusin niyo ang buhay niyo. Huwag niyo akong pagbibigyan dito. Kaya akala nila, pinapadala na ko buwan-buwan. Pare, kahit yes. kapiraso, walang pinapadala sa akin. Dahil ayoko nga, habang nabubuhay ako at malakas ako, magtatrabaho ako. Huwag niyo akong padadalan. Yun ang pare Ah, sinabi ko sa kanila. Yun, hindi naman mawawala yun. Pag Pasko, syempre, pag birthday mo, natural lang yun. Matik yes. yun, napadadala ka. Ganun lang. Pero yung sustentado ka buwan-buwan, katulad ng mga Ah. nangyayari sa iba dyan, sa akin wala yun. Wala. Yun. Ayan. Yan nga ang problema kasi, no? Kaya Ah. akala naman ng mga narito, yung mga kamag-anakan na nandito sa Pilipinas, talagang Oo. napakadali ng pera na Oo. kinikita ng mga OFWs. Kasi pagdating nga, ah, eh, gastos dito, gastos doon, Oo. pagkatapos may mga pasalubong pa na mga medyo masasabi nating ang mga ano kasi mayayabang Oo. Oo. Medyo Totoo. mga brand Karamihan. Oo, Mayayabang karamihan. mga branded pa yung kanilang mga pasalubong, no? So, Oo. so ang inaasahan ng mga nandito sa Pilipinas, ng mga mahal nila sa buhay, na hindi nila ipinagtatapat ang totoong buhay nila at kalagayan sa ibang bansa, talagang kumikita siya ng maganda at nasa ayos Oo. ang kanilang kalagayan. Pero ang totoo, ay naku, napakahirap ng buhay ng Napakahirap, OFW. napakahirap. Ha? Totoo yun. Hmm. Totoo yun. Siguro, yung mga hindi pa nakarating sa ibang bansa, hindi nila nakikita yung mga Hindi. tinatrabaho ng mga kamag-anak nila roon. Talagang Hmm. akala nila ay napakasarap. Isipin mo, makikita mo yun, hindi mo ba nai-imagine kung gaano naghuhugas ng mga katawan ng ibang tao yung kanilang Oh, naglilinis mga dumi ng ibang tao ang kanilang mga mahal sa buhay. Hindi oh. ba nila naiisip yun? Si Hindi Mario nila Jose? naiisip Oo. yun. Katulad nga niyan, nung nasa Singapore ako pare, Oo. nakita ko, kasi pumapasyal din ako sa Philippine Embassy natin doon Oo, oo, Dahil nga, natural yun, dahil oo. nga, dahil nga, that was 1988. Nung Hmm. nandun ako. Nakita ko kung gaano ang mga problema ng ating mga kababayang OFWs doon. Merong ang kalaban nila yung asawa, yung babae, Oo, oo. dahil pagsesilosan sila. Ah, Pagkatapos, Hmm. ang OFW sa Singapore pala pare, daig pa ang lalaki. Yung Oo. mga babaeng Hmm. OFWs kasi pagka may tulo ang bubong ng kanyang amo, ay siya mismo ang umaakyat sa bubong
Oo, totoo yan. OFW. Oo. Oo. At pagka meron pala na mga gawain na kailangan gawin nila kahit na sa construction, ang babae pala tagahalo. Oo. Tagahalo ng semento, tagahakot Totoo ng yun. Oo. semento at ng hollow blocks. Yan. Ganyan po ang kalagayan ng ating mga kababayang OFWs. Buti na lang meron tayong mga kababayan na sinuswerte. Pero Oo. out of 100, it's only 30% ang nagiging maayos ang kanilang kalagayan. Kaya yun po ang problema, no? Ngayon, ang ginagawa naman ng ating mga kababayang OFWs, hindi nila sinasabi ang totoong kalagayan nila. Oo, yung iba, yung iba, hindi. Hindi Kasi sinasabi. ayaw nila na magkaroon pa ng alalahanin ang kanilang mga Yun, mahal sa buhay yun. dito. Ganon Yun. ganon kasi ka mapagmahal ang mga Pilipino talaga, ganyan. Totoo yan, Sa maraming kanilang ganyan. kanila. Kasi kasi noon sa Japan, 'di ba? Balik-balik din ako nung araw. Ganyan ang nakikita ko rin. Ako, nakita mo ang hirap ng buhay nyo rito. Alam ba ng mga kamag-anak nyo? Ay hindi po namin sinasabi, sir, dahil ayaw namin mag-alala sila. Ganon. Tapos yung mga iba naman, kasi ang Japan pare magaling na employer eh. Talagang susuportahan ka. Ang problema nga lang sa ating mga ibang entertainers, tumatakas talaga. Tumatakas at gumagawa ng diskarte. Di ba? Kasabihan pag Chapayuki, masama kagad ang ng tao. Pero hindi ganoon. Kaya ako kasi ganoon sinasabi ko, pinapayuhan ko sila eh. Kaya noon hindi nila alam yung ibig sabihin ng Japayuki. Hindi nila alam. Ang alam kasi nila sa Japayuki karamihan pokpok. Yung hindi naman ganoon. Sabi ko sila, hindi naman ganoon 'yon. Ang ibig pong sabihin ng Japayuki biyaheng Japan. Yun po. Yung Yuki, yun po yung biyahe. Ang ibig sabihin nun. Kaya Japayuki dahil biyaheng Japan. Ngayon, binigyan lang ng masamang interpretasyon ng iba. Kung sa bagay, hindi natin masisisi kasi yung mga agency noon, pagka nangailangan noon ng mga entertainer sa Japan, ang ginagawa nila, ang kinukuha nila yung mga nagtatrabaho sa club. Kaya maraming ganyan, maraming ganyan noon, kaya ang hindi naman totoong mga entertainer dahil hindi naman uso noon yung TESDA. Di ba? Hindi pa uso noon, hindi pa required yung permit na galing ng TESDA kung talagang ikaw ay entertainer, di ba? Noon, dadampot lang sila sa mga bar-bar, sasabihin, ito, entertainer, dancer, dancer. Yun pala, iba ang sinasayaw noon. Kaya ang nangyayari, napasama ang imahe nung Japayuki, di ba? Kaya nagkaroon ng negatibo na imahe ang Japayuki. Saka Pilipino rin na nagturo. Pilipino din kasi nagturo sa ibang mga mamasang doon sa Japan. Ganito, para kumita yung mga talent nyo. Ganito, pabayaan natin silang ganito, ganyan. Pero hindi, ayaw ng mga Hapon eh. Ayaw nila na mapahamak ang kanilang mga empleyado. Kayo lang talagang sumisibat tapos babayaran yung Kasi doon talagang pag umalis ka, may meron kang gwardiya pasasamahan ka. Kaso yung ibang mga dancer, babayaran diyan ka muna magkita-kita na lang tayo mamaya. Kasi ako nung araw kasi na puro hotel kasi ang ang pwesto ko roon nung araw. Mga trio kami, quartet, ganyan. Kaya
noon na ano ko yung mga kwento-kwento nila, yung mga dumadalaw, syempre may mga fans, yun ang naikwento nila. Kaya pinapayuhan ko rin sila na ganoon. Hindi ganoon. Ah, Yun. ayun. Ganoon ang ano yun. Ah, talagang totoo yun. Mga Pilipino din nagpapahamak sa kapwa Oo, Pilipino. totoo Oo, yun. totoo Oo. yan. Kahit sa saan bansa, ganun ang ginagawa eh. Kahit Kahit saan. sa Amerika, sino ba nagngunguso sa mga TNT doon? Di ba kapwa Oo. Pilipino? Kapwa rin, kapwa Pilipino rin. Oo. Oo. Ano? Kasi yun ang sakit, no? Oo. Magmula nang mauso dito sa ating bansa, yung mga nakasaklob ng bayong, Oo. yun, inugali na. Inugali na ng marami yun. Hanggang ngayon, maraming ganyan. Nako. Bagamat hindi na nagsasaklob ng bayong. Lantaran na nga. Lantara na, oo. Naalala ko tuloy yung nabasa ko sa libro eh. Yung nagsusukulob ng bayong, kaya sabi ko, kayo pala yun ha. Kaya pala yung lola ko noon galit na galit. Bakit ako nakipagkaibigan doon? Ayaw niya, mga traidor daw. Tumalosip talaga. Noon nahihiya pa yun. Yung mga nguso, kung tawagin ko nguso. Nahihiya pa noon yung mga nguso, kaya ang ginagawa nila nagsasaklob ng bayong. Pero sa panahon ito, makakapal kakapal na mukha. makakapal na mukha. Talagang ingunguso ka ng ingunguso niya. Ayan. Parang kumusta kaya itong ano? Ito kaya ano kaya sa palagay mo itong grupong Manibela? Ito kaya hindi ito kaya ang grupong Manibela ay hindi kumuha ng ayudang 5,000? Sa palagay mo? Alam mo pare, yung mga ganyan mga nauuna pa sa pila yan. Ang alam ko nga kasi isipin mo yun, nabigyan at lahat to. Ngayong araw, simula ng kanilang 3-day nationwide transport strike na naman. Itong Manibela. Yun nga yung pistol, yung Manibela, no? Yung, ewan ko, Manibela. Itong Manibela talaga pare ang masyado. Itong si presidente nilang si Mar Balbuena, may paiyak-iyak pa to eh. Isipin mo, ang transport strike daw tatagal hanggang Huwebes, 23. Hindi pa rin daw kasi sapat yung ibinaba ng presyo ng petrolyo. Sus Mario Josep. Ano ba yan? Isipin ko din niya, dalawang mega rollback na ang ginawa. Oo, dalawa na. Diba? Hindi pa rin sapat. Tama, hindi pa rin sapat. Pero ang tanong, kayo ba may kasiyahan? Di ba? Kasi ang ating pamahalaan ginawa ang lahat ng makakaya at higit sa kanilang kakayanan ay ginagawa nila para masolusyonan ng mga problemang yan. Di ba? Kayo anong ginagawa niyo? Di ba? Ngaw-ngaw lang ng ngaw-ngaw. Puro hiling. Di ba? Humihiling kayo ng wala sa katotohanan. Alam nyo yung hindi magagawa ng ating pamahalaan, yung inyong hinihiling. Bakit? Hindi naman gusto ng pamahalaan natin na tumaas lahat yan. Diba? Hindi ba? Kung natatandaan ninyo, patuloy na ginagawa ng pamahalaan noong hindi pa nagkakahetot-hetot, nagkakawindang-windang ang Middle East. Pero magmula nang sumabog ang giyera, ang digmaan sa Middle East, noon nag-umpisang tumaas bigla ang mga pangunahing bilihin at yung ating mga produkto ng langis. Pero nung wala yan, di ba,
Nakita nyo, pababa na ng pababa ang presyo ng ating mga pangunahing bilihin. Di ba? Kaya yung sinasabi nilang kalokohang 20 pesos na isang kilo ng bigas. Excuse me po. Okay, di ba? Oo. Oo. Pinatunayan ng Pangulo na magagawa niya. Oo, inagawa naman, oo. Eh, di ba? Na isakatuparan niya ang kanyang pangako na gawin 20 pesos ang isang kilo ng bigas, di ba? Oh, Oo. ang presyo ng mga langis, napababa niya. Umabot pa nga ng 49 kung hindi ako nagkakamali. Yung presyo ng gasolina, no? Oo. At mataas talaga ang presyo ang diesel. Alam nyo ba? Eto, naalala ko tuloy. Alam nyo ba kung bakit biglang tumaas ang presyo ng diesel sa merkado? Alam nyo yung dahilan? Hindi yung Sige, biglaan sabihin lang, mo. Oo, Ha? sabihin mo pare, ano yun? Aba, noon, ang diesel, napakamura. Ha? Oo, mura talaga. Diba? Kaya nga nung araw, pag ang diesel mo, pag bibenta ka ng sasakyan, diesel ang ginagamit mo, mahal, binibili agad. Pag gasolina ang gamit, walang bibili Ayaw. dahil mahal ang Oo. gasolina. O Mahal. ngayon, Oo. nagkabaliktad na. O, Oo. ganun Alam lang. niyo kung Oo. bakit? Aba, ang problema, wala sa pamahalaan. Ang problema, nasa sa production. Ha? Sa Oo. production po ngayon ng mga sasakyan. Ha? Alam Yes, niyo po oo. kung bakit? Ha? Kasi nakita ng mga mamumuhunan na ang diesel ay napakamura. Kinakailangan Oo. kumita ang diesel. Kaya ang ginawa ng mga gumagawa ng mga sasakyan, dinamihan nila ngayon ang mga sasakyan na gumagamit ng diesel. Oo. Diba? Pati mga pribadong sasakyan ngayon, yung mga SUV, karamihan ngayon, diesel na ang gamit. Oo. Oo. Ang mga van, diesel na ang gamit. No? May mga sedan na rin ngayon na ang gamit ay diesel. Bakit? Oo. Kailangan nga nilang pataasin ngayon ang demand ng diesel para tumaas ang presyo. Ang presyo. ng diesel. Oo. Di ba? Yun ang dahilan. Kaya ngayon, ang tinamaan niyan ng pagtaas ng presyo ng diesel, itong mga transport groups na simulat sa poll, ang gamit nila ay diesel. Diesel. Oo. Oo. Kaya noon po kasi ilan-ilan lang ang gumagamit ng diesel. Mga Oo. transport groups lang, saka mga trackings, yan lang Hmm. ang gumagamit. Pero nung magkaroon ng mass production ng mga SUV, ng mga vans na ang gamit ay diesel, Diesel. is that time, yun po ang naging hudyat para itaas nila ang presyo ng diesel. Kasi nga, tumaas ang demand, no? Tumaas ang demand, ang pangangailangan sa diesel dahil sa dami ng production ng mga sasakyan na ang gamit ay diesel. Diesel. Oo. Kaya ang nangyari ngayon, nagbaliktad. Humaliktad. Ang Oo. mataas na presyo ng gasolina, bumaba, Bumaba. ang tumaas ay ang diesel. Kasi nga, mas madami ngayon ang gumagamit ng sasakyan, mapribado, mapubliko, na diesel ang gamit. Yun po ang dahilan yan. Yan ba, alam nila yan? Hindi nila alam yun. Hindi nila alam yun. Di ba?
Ayan ba alam nila? Hindi. Naipaliwanag ba nila kung bakit mas mataas ngayon ang diesel? Wala. Hindi nila alam yan. Di ba? Dito lang ninyo yan madidinig. Dito nyo lang malalaman sa palatuntunan ito sa kulog at gidlat. Kasi lahat ng aming ihahatid sa inyo, marapat lang base sa aming advokasya na mahatdan kayo, maihatid sa inyo, maipaalam sa inyo ang mga tama, makatotohanan ng impormasyon, Yes. makabuluhan at Yes. Oh. kapakinabangan. Yan ang mga impormasyon at balitang hindi po yan kahit sa mainstream media, hindi po ninyo madidinig yan na maipapaliwanag sa inyo ng may detalye kung bakit nagkaganyan ang presyo ng diesel. Di ba? Wala. Sige nga, magsalita nga kayo, mag-react nga kayo kung meron kayong nadinig na ganyan na ipinaliwanag ang dahilan kung bakit ngayon mas mataas ang presyo ng diesel kaysa sa gasolina. Di ba? Ganyan. Ganyan po kasimple yan, mga kaibigan, mga kababayan. Dapat mag-aral tayo. Pag-aralan natin ang kaganapan sa ating paligid. Huwag ho tayong nakanganga na parang mga inakay na ibon na naghihintay na lang napatakan sila ng pagkain mula sa kanilang ina. Ganyan po dapat tayo. Mapagmatyag. Mag-research din po tayo para malaman natin kung ano-ano talaga ang nagaganap sa ating kapaligiran. At dito nga sa nangyayari sa ating bansa, nakalulungkot na sa kabila ng mga ginagawang sakripisyo ng ating pinuno, ng ating Pangulo, baliwala pa rin sa iba. Katulad Totoo nito. yan. Maraming ganyan. Oo. Katulad nito, mga kaibigan, mga kababayan, isipin po ninyo, may bagong bukas na naman na highway sa Nueva Ecija. At libre pa ang toll fee nito hanggang Disyembre. Bagong bukas na naman na highway. Ibig sabihin talagang ginagawa ng ating gobyerno na maging kumbinyente para sa mga mamamayan ang mga bumibiyahe, yung kanilang mga farm to market road, mga highways na ganyan, ay patuloy po na ginagawa ng pamamaraan ng ating pamahalaan na may sakatuparan kagad kasi gusto ng ating Pangulo hanggang siya ang Pangulo ng ating bansa hanggat maaari ang lahat ng kanyang mga proyekto ay matapos na bago matapos ang kanyang termino. Yes. Totoo yan. Ang problema po kasi yung mga walang kasiyahan Di ba? Hindi nila nakikita yung ganyan yung mga ginagawa na ating Pangulo. Sinasabi pa nila, weak, mahina. Mahina. Bakit mahina? Nako. Talagang ganon. Ang gusto nila ay sila lang ang malakas. Ang tanong ko nga pare, ang tanong ko nga pare, bakit mo naman nasabing weak? Kahit na anong ginawa sa kanya, pinagmumura na siya, pinagbabantaan na siya, hindi siya sumasagot, hindi siya lumalaban. Sabi ko, hindi kahinaan yun. Totoo yun. Hindi kahinaan yun. Kasi ayaw niya ng gulo Okay, katropang kulog, marami pa sana tayong dapat na talakayin. Kaso lang, ang oras ay tila naging maramot na sa atin dahil papaubos na. Kaya tayo ay unti-unti at dapat lang na mga katropa at kababayan sa Sabado, huwag kayong mawawala dahil nakita nyo naman, napakarami nyong malalaman dito sa palatuntunang kulog at kidlat. Kaya sama-sama ulit tayo sa susunod. Marami pa sana. Meron tayong
tungkol sa sanitary landfill sa Navotas na magpangga ngayon ay talagang nagbibigay ng hindi maganda para sa mga tao. Basta marami pa. Kaya sa Sabado, huwag kayong mawawala. Sama-sama ulit tayo. Kaya kahit pa paano sana ay napasaya namin kayo at mayroon kayong mga mahalagang impormasyon na nakuha mula dito sa Kulog at Kidlat. Ito po ay yung lingkod, Freddy Kidlat ng Bulacan, na nagsasabing palakasin natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Okay, kasama ko siyempre palagi ang aking katropang Kulog Archie Menas. Okay, paalam ka na, pare Goy. Okay, maraming salamat po sa lahat ng ating mga naging taga-subaybay, sa lahat ng mga umantabay sa ating pong palatuntunang Kulog at Kidlat. Sana po ay nahatiran namin kayo ng mga makatotohanan, makabuluhan at kapakipakinabang ng mga impormasyon na dito nilang po mapapakinggan at mapapanood. At maasa po kami na hindi kayo magsasawa sa inyo pong pagsubaybay sa aming palatuntunan. At kami naglalambing sa inyong lahat na kung maaari sana paki-like, share, at comment at subscribe naman ang aming pong mga YouTube channel. Maraming salamat po at nawa ang pag-ibig, ang siyang laging sumapuso at sumaisip nating lahat. Ito po naman ang inyong naging tagapaglingkod, Archie Menes, Senyor Latigo, alias Kulog ng palatuntunang Kulog at Kidlat. Magandang umaga. God bless us all. Okay. Okay.